Lola kasi namin na-suspend na daw yung AKOP niya. Eh di nagtanong ng ng requirements, no. By the way, may enhanced guidelines na po pala tayo, no, sa annual confirmation of pensioners. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Lola kasi namin na-suspend na daw yung AKOP niya. Eh di nagtanong ng nung requirements, no. By the way, may enhanced guidelines na po pala tayo, no, sa annual confirmation of pensioners. Check nyo lang yan, nakapost sa ating Facebook yan, yung ating mga art cards. So meron tayong mga changes. So ano ba yung sa lola mo ba yan? Oo, na-suspend na kasi yun talaga importante talaga na nagko-comply kayo sa AKOP kasi para at least alam namin na 'di ba yung personal appearance, no, at least alam namin na nabibigay namin yung benefits dun sa mga rightful, no, na beneficiaries. Oo, tama. Tapos kasi kapag hindi kayo nakapag-comply on time, no, nasususpend yung inyong pension. So kailangan talaga comply kayo. Ang mode of compliance natin, no, pwedeng personal appearance. Pwedeng personal appearance. Pupunta kayo sa mga branches natin. Ano pa ba? Yung visual confirmation, ano? Pwede din through video conferencing, no, sa Microsoft Teams. Applicable to dun sa mga natin, sa mga OFW members o yung mga nakatira na sa ibang bansa. Yung tito ko, ayan, nag-email na nga siya dun sa OFW .relations, no, at sss.gov.ph kasi kailangan na niya mag-AKOP sa March. Ayan. Yung ano ba yung ating changes effective March 2024, no? Kasi dati, di ba pagka-retirement pensioner tapos nandito sa Philippines, naninirahan, hindi kailangan mag-report, no? Regardless kung anong edad. Ngayon kasi yung mga may edad na 80 years old above, nire-require na natin na mag-report sa SSS kasi para masiguro na pa rin ng SSS na buhay pa kayo at ma-check namin na talagang yung benefit is napupunta dun sa tamang pensioner o beneficiaryo. Okay. Sir, paano naman yung mga cases na kasi 'di ba meron talaga yung mga senior citizens natin na 80 years old and above, yung iba doon bedridden na, no? Yung medyo hirap nang maglakad, no, para mag-personal appearance. Ano kaya sir yung options na pwede nating i-offer sa kanila? May option naman tayo doon. Pagka hindi alam naman natin, usually mahina na yung katawan ni lola, pwede naman na mag-fill up lang ng ating mga forms, yung ating pensioner reply form with attach yung picture niya na may hawak na newspaper, yung for the day, o kaya nasa likod yung TV, like katulad nito, nasa likod yung TV mo, may news scroller ng nandun yung date. So, may picture dapat half body yon. And then yun, pwede naman isubmit lang, may authorization sila dun sa kanilang kaanak na pwede pumunta sa mga office natin. Or, pwede rin naman visual confirmation, yung through MS Teams. Mag-email lang sila para pwede rin mag-confirm through MS Teams yung ating mga pensioner. Okay, yung sakto, ayun yung kinaklarify ni Ma'am Hideliza Tuason. No, nakatira daw po kasi sila sa abroad, so pwede daw ba sila mag-comply online? Tama po, yes. Katulad nung nabanggit ni Sir Jay, no, through video conferencing, lang po kayo, no, yung mag-download ng Microsoft Teams app. MS Teams kasi yun yung ating currently na ginagamit. Pero I think later on ata parang itatry din ng SSS na through Viber, pero parang may mga select branches pa lang yata nun. Pero yan, for the meantime, familiarize na lang din yung paggamit ng MS Teams kasi yan yung talagang ginagamit natin. Yan. Para dun sa magpapaset na appointment, mag-email lang kayo kung nasa abroad, ofw.relations
at sss.gov.ph. So para ma-replyan sila, mabigyan sila ng link para dun sa sa appointment nila online. O kaya naman po doon sa mga email address ng ating po mga SSS branches. So saan ba 'yun makikita? Doon sa doon sa SSS website www.sss.gov.ph. Marami tayong mga branches abroad Saka dito locally yung para sa mga magko-comply na nandito sa Pilipinas. Hanapin nyo lang po doon kung anong specific branch. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!